Nagpakilala ang babae bilang baguhang empleyado sa kumpanya. Pero nagulat ang lahat dahil siya pala ang tunay na may-ari ng kumpanya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang ganti. Riva, sigurado ka na ba dyan? Iba talagang kutob ko sa lalaking yan eh. Wika ni Eda, isa sa mga kaibigan ni Riva. Ang tinutukoy nito ay ang car wash boy na nakilala nila ng personal. Lagi kasing kinukwento ni Riva ang binata sa kanyang mga kaibigan. Dahil gustong gusto niya ito, ngunit tulad ng kanyang mga magulang, natutol din ay ganoon din ang iilan sa kanyang mga kaibigan. Eda, nasasabi nilang yan dahil hindi natin katulad si Leon na may kaya sa buhay. Diyos ko naman, Riva, hindi naman yun ang punto ko eh. Hindi naman ako tutol kahit namamasura pa yung matipuan mong lalaki. Ramdam ko kasi talaga eh, na hindi siyang nararapat para sa'yo. Eh bakit? Alam at kilala mo bang lalaking nararapat para sa akin? Pagod na akong maghanap ah. Ganun pa rin naman ang nangyayari eh. Masasaktan pa rin ako. Mabait, maganda, at mayaman. Iilan lamang iyan sa mga katangian ng dalagang si Riva. Matagumpay na rin siya sa sarili niyang karera dahil ngayon may sarili na siyang kumpanya. Ngunit sa kabila ng maganda at matagumpay niyang buhay ay kabaliktaran naman iyon ang kanyang buhay pag-ibig. Kung gaano kasi kabango at kaganda ang karera niya ay ganoon naman kalungkot ang love life niya. Maraming lalaking nanliligaw sa kanya at marami na rin siyang naging nobyo. Pero ang lahat ng naging nobyo niya ay niloloko lang siya at pinapaiyak, kaya naman maski ang kanyang mga kaibigan ay naaawa na rin sa kanya. Nang makilala naman ni Riva ang car wash boy na si Leon ay agad niya itong nagustuhan dahil bukod sa mabait ito at masipag, iba rin ang mga tingin nito sa kanya. At mga ngiti kaya doon na siya unti-unting nahulog na umabot na sa puntong siya na mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng relasyon. At ngayon na nobyo niya na si Leon ay ipinakilala niya ito sa kanyang mga magulang, na agad rin namang tinutulan ng mga ito. Noong unay akala niya hindi rin tututol ang kanyang mga kaibigan sa oras na makilala nila si Leon, ngunit ganoon pa rin pala. Riva, darating naman ang tamang lalaki para sa iyo eh. Hindi mo kailangang magmadali. Eda, nasasabi mo lang yan kasi engaged ka na sa nobyo mo. Kayong lahat ng mga kaibigan ko magkakapamilya na. Eh ako, naiwan. Kaya nagmamadali ka, ganon. Alam mo, Riva, baka dahil dyan sa pagmamadali mo ay maging mali pang desisyon mo ah. Paano ko nga malalaman kung hindi ko susubukan, di ba? Tsaka pakiramdam ko naman iba tong sila yun eh. Isa pa, nobyo ko na siya. Kaya wala na kayong magagawa dun. Agad namang nahilot ni Eda ang kanyang noo dahil sa tinirahan ng kaibigan. Alam mo, ewan ko sa'yo ah. Basta kapag nagkamali ka dyan sa lalaking yan, huwag kang lalapit sa akin at huwag kang tatawag-tawag sa akin para magiyang mag-inom. Ilang beses na akong nagkaroon ng hangover dahil sa'yo. Dahil dyan sa mga lalaking literal na dumadaan lang sa buhay mo. Hindi na lamang umimik pa si Riva dahil ayaw niya na ring makipagtalo sa kaibigan. Rinding-rindi na rin kasi siya sa mga sermon ng kanyang mga magulang kaya ayaw niya nang masermonan pa ulit. Riva, ano tong sinabi sa akin ng papa mo na nakita niya raw kayo ng Leon na yun na kumakain sa isang restaurant? Inis na salubong sa kanya ng kanyang ina nang makauwi siya sa bahay nila galing trabaho. Ma, ano naman po ngayon? Nobyo ko naman po siya. At talagang hindi mo pa hihiwalay ng lalaking yun? Riva naman, masama ang kutob namin sa lalaking yan. Palagay niyo po na pineperahan niya lang po ko? Ma, may trabaho po si Leon. Trabaho? Car wash boy anak. Hindi ako matapobre, alam mo yan. Sa dami ng naging nakarelasyon mo, ni minsan, wala kang narinig sa akin na tumututol ako. Pero nung ipakilala mo sa amin ng Leon yan, hindi namin gusto ang ugali niya. Ay ma, hindi ko alam kung ano papares lang kayo ng sinasabi ni Eda.
Kita mo na? Maski ang mga kaibigan mo ayaw rin sa lalaking yun. Nakinig ka naman sa amin, anak. Hindi naman malaking kakulangan sa buhay mo kung wala kang nobyo, di ba? Maganda ka, mabait at matagumpay. Ma, gusto ko pong magkaroon ng sariling pamilya. Ng anak. Eh di magpaanak ka. O di kaya magpaampon. O, ang daming batang naghahanap ng kalinga ng isang magulang. Mahal ko po si Leon, ma. Mahal mo? Ang tanong, mahal ka ba? Mahal niya po ko, ma. Nanguhusga po kasi agad kayo eh. Ayaw niyo po siyang kilalanin. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ko po siya hiwalayin dahil lang ayaw niyo sa kanya. Pinal niyang wika. Ngunit nang hindi pa rin matigil ang kanyang mga magulang sa kakasabi sa kanya ay nagpasya na siyang layuan ng mga ito. Pumunta siya sa kanyang nobyo, dala-dala ang maleta niya, bagay na ikinagulat naman ni Leon. Mahal? Anong ginagawa mo dito? Gulat na gulat nitong tanong sa kanya. Umalis na ako sa bahay. Sumama ka na sa akin, mahal. Magsama na tayo. Magpakasal. Ano? Pero isang buwan mahigit pa lang tayo. Ayaw mo ba akong pakasalan? Kasi ako gusto ko. Tsaka patutunayan natin sa kanila na mali ang pagkakakilala nila sa'yo. Na wala kang masamang intention sa akin. At mahal mo ko. Pero mahal, bakit? Ayaw mo ba? Dahil kung ayaw mo, sige, aalis na lang ako mag-isa. Nang akmang aalis na sana si Riva ay doon na siya hinawakan ni Leon. Siyempre gusto ko. Nabigla lang naman ako dahil bigla-bigla ka na lang pumupunta dito, dala-dala pang mga gamit mo. Pero gusto mo bang magsama tayo? Magpakasal? Oo naman, sino ba namang makakatanggi sa'yo, mahal? Tsaka mahal kita. Ba't ka ba umalis doon sa inyo? May problema ba? Napahinga naman ng malalim si Riva. Sina mama at papa, ayaw pa rin sa'yo. Sinabi ko na kilalanin ka muna nila pero ayaw talaga nilang makinig. Ganon din yung mga kaibigan ko. Rinding-rindi na ako sa mga salita nila. Hindi naman kasi sila ganon sa mga dati kong nobyo eh. Wala akong narinig na nagreklamo sila. Sa'yo lang. Bakit? Dahil ba mahirap lang ako? Isang car wash boy? Akala siguro nila pera lang habol ko sa'yo, no? Kaya nga eh, hindi naman 'di ba? Mahal mo naman talaga ako, 'di ba? Oo naman, mahal kita at para mapatunayan ko ang sarili ko sa'yo at sa kanila, pakakasalan kita. Sa sinabing iyon nga ni Leon ay doon na napangiti si Riva. Sakay ng kanyang kotse na minamaneho ng driver ng si Mang Nardo ay pumunta sila sa bahay at lupa na pag-aari ni Riva. Agad rin nilang pinagplanuhan ang kanilang kasal kaya naman walang mapagsidlan sa sayang nadarama ang dalaga. Sa araw din ng kanilang kasal ay tanging ang kanyang mga magulang lang ang hindi niya inimbita. Sa ibang bansa din sila nagtungo matapos ang kanilang kasal at masasabi ni Riva na siya na yata ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Binibigay din niya ang lahat ng kailangan ng kanyang asawang si Leon, partikular na sa mga luho nito sa katawan. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa sa paglipas ng ilang buwan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, habang siya'y paalis para kitain sana ang malaki niyang kliyente ay ang malaking dagok pala ang sasalubong sa kanya. Bigla na lamang kasing nawala ng preno ang kanyang sasakyan dahilan para makaramdam siya ng kaba. Manong? Manong, anong nangyayari? Kinakabahan niyang tanong sa driver. Ma'am, wala pong preno ang sasakyan. Ano? Ano gagawin natin? Kaya mo bang gawa ng paraan yan, Manong? At tatawag na ako ng... Manong, may malaking truck! Sigaw niya at kasunod niyon ay ang malakas na pagsalpukan ng truck na nakita niya at ng kanyang kotse. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi na rin alam dahil agad nilamon ang kadiliman ng kanyang paligid. Nagising at nagkamalay si Riva na nasa ospital na siya't nakahiga sa kama. Ramdam niyang pananakit ng kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang ulo. Tubig. Nahihirapan niyang sambit, narinig naman ng nurse na kasalukuyang nagra-rounds. Ma'am, teka lang po at tatawagin ko si Doc. Saad nito at dali-dali nang lumabas sa silid. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang doktor at sinuri siya. Sumunod namang pumasok sa silid ay ang asawa niyang si Leo na mababakas ang labis na pag-aalala sa muka. Dok, kumusta na po ang asawa ko?
Tanong ni Leon sa doktor. Mukhang mananatili pa siya dito ng ilang buwan para magpagaling. Sa ngayon, hintay na lang natin gumaling mga sugat niya sa mukha at ibang parte ng kanyang katawan bago natin tanggalin ang ilang mga benda. Susuriin pa rin namin siya araw-araw. Salamat po, Dok. Tumango naman ang doktor at umalis na sa silid. Agad namang hinawakan ni Leo ng kamay ng kanyang asawa. Riva, mahal, buti naman at nagkamalay ka na. Bakit? Ilang araw na ba akong walang malay? 3 araw na ngayon, mahal. Kumustang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Hindi, nauuhaw ako. Inalalaya naman agad ni Leon si Riva para makaupo saka pinainom ito ng tubig. May kailangan ka pa ba, mahal? Tanong pa nito sa kanya. Wala na. Anong nangyari? Ang natatandaan ko, nawalan kami ng preno at may nakasalubong kaming malaking truck. Naaksidente kayo, mahal. Mabuti nga at nakaligtas ka eh. Yun nga lang, dahil sa lakas ng pagkabangga mo, marami kang natamang sugat. Yung binti mo rin. Yung binti ko? Ba't hindi ko maramdaman yung binti ko, Leon? Malaking naging damage ng aksidente yun sa binti mo, mahal. Kaya kailangan sementohin. Yung mga sugat mo naman sa kamay at sa mukha, hihintayin lang natin gumaling para matanggal ng benda. Marami akong sugat sa mukha? Oo, mahal. Nasaan ang driver ko? Nakaligtas din ba siya kagaya ko? Huminga naman muna ng sobrang lalim si Leon bago nagsalita. Sa kasamaang palad, hindi. Halos hindi na nga siya makilala ng pamilya niya dahil sa itsura niya matapos ang aksidente. Kung ganun, magpadala ka ng tulong sa pamilya niya. Mahal, hindi mo na problema yon. Isa pa, parehas naman kayo na aksidente. Malala nga rin ang lagay mo ngayon, no? Dapat sarili mo munang isipin mo ngayon. At hindi ang ibang tao. Leon, hindi na ibang tao sa akin si Manong Nardo. Driver ko na siya, hindi pa man tayo magkakilala. Mabait na tao yun at parang pangalawa ko ng ama. Ibig mo bang sabihin, sinisisi mong sarili mo sa pagkamatay niya? Wala namang ibang sisisihin dito kundi siya rin dahil hindi siya naging maingat. Dapat siniguro niya muna na walang magiging aberya sa biyahe niyo. Para umalis kayo. Sana sinusuri niya muna ang kotse. Leon, naiintindihan ko ang punto mo. Pero katulad ko, walang may gusto sa nangyari. Alam ko rin hindi ito gusto ni Manong Nardo dahil malaki ang pangarap nun, hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa pamilya niya. Hindi ko lang lubos maisip na kahit sa mga huling sandali niya, nagawa pa rin niya magsilbi sa akin at ipagmaneho ako. Kaya sige na, padalhan mo ng tulong ang pamilya ni Manong at bigyan mo sila ng pera. Wala na ngang nagawa pa si Leon kundi ang sundin ang utos ng kanyang asawa. Habang nagpapagaling si Riva ay panay rin ang pagkontak niya sa kanyang sekretarya dahil ayaw niyang pabayaan ang kumpanya kahit paman hindi pa siya tuluyang gumagaling. Dahil nga doon agad nakaisip si Leon ng ideya. Mahal, paano ka gagaling yan kung kada minuto mo nalang inaabangan ang tawag ng sekretarya mo? Unahin mo muna ang sarili mo. Tutal kapag gumaling ka na, makakabalik ka na sa pamamahala. Mahal, hindi ko naman pwedeng hayaan na lang ang kumpanya. Kung hindi ka talaga mapapanatag, di hayaan mo na lang akong mamahala muna sa kumpanya para naman hindi mo na-stressin ang sarili mo. Sigurado ka, mahal? Kaya mo ba? Wala kayatang tiwala sa asawa mo eh. Tsaka ano pang silbi ng pagiging asawa ko sa'yo kung hindi kita matutulungan dito sa simpleng problema mo, di ba? Isa pa, temporaryo lang naman to eh. Kapag gumaling ka, ikaw na ulit ang mamamahala. Kaya dapat, habang ako munang namamahala, kailangan mong pagtuunan ng pansin ng paggaling mo. Maliwanag ba? Kahit nag-aalangan ay napangiti naman agad si Riva. Sige mahal, basta kapag may hindi ka kayang resolbahan o kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako ah. Makakaasa ka dyan, mahal. Ngiti ni Leon sa kanya. Nagpapasalamat naman si Riva dahil kahit papaano ay nawala ang pagkabahala niya na ang asawa niya ang pansamantalang namamahala sa kanyang kumpanya. Mahal, may dala akong pagkain na paborito mo. Tsaka nasabi kasi sa akin ng doktor mo na ngayon na siya tatanggalin yung benda mo sa mukha dahil magaling naman na raw ang mga sugat mo. Saad ni Leon nang muli itong bumisita sa asawa sa ospital makalipas ang 1 linggo. Akala ko hindi mo ako bibisitahin dito. 1 linggo mo kasi akong hindi dinadalaw eh.
malungkot na saad ni Riva. Pasensya ka na mahal. Medyo abala lang talaga ako sa kumpanya mo ngayon eh. Alam mo naman, ayaw kitang biguin. Gusto ko ring patunayan sa iba na magaling din akong mamahala kagaya mo. Wala namang problema sa akin yun, mahal. Pero sana, hayaan mo naman akong makagamit ng cellphone. Di tuloy kita matawagan, di kita matext. Kumusta? O kahit marinig man lang ang boses mo. Asus, kaya nga kita hindi pinapagamit ng cellphone, di ba? Dahil gusto kong wag kang mag-alala, basta magtiwala ka lang sa akin na. Isa pa, makakabalik na rin sa paggamit ng cellphone kapag nakalabas ka na sa ospital na to. Hindi ko babaliin ang tiwala mo, mahal. Pangako yan. Isang matamis na ngiti naman ang pinakawalan ni Riva sa kanyang asawa. Panatag naman si Riva dahil alam niyang hindi talaga babaliin ni Leon ang tiwala niya. Alam din niyang magaling ito dahil wala pa naman siyang nababalita ang may problema sa kumpanya. Sa pagtanggal rin ng mga benda sa kanyang muka ay doon na siya mas nanlobo. Halos hindi niya na kasi makilala ang kanyang sarili dahil sa dami ng mga peklat na naroon. Ngunit imbis na maiyak ng todo ay agad namang pinagaan ni Leon ang kanyang loob kaya kahit papaano'y nawala ang lungkot niya. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, mahal. Hindi rin magiging rason yan para mabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Wika ni Leon na ikinangiti niya. Hanggat maaari ay ayaw na lamang titigan ni Riva ang sarili sa salamin dahil kapag ginawa niya iyon ay hindi niya maiwasang hindi maiyak. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ng kanyang asawa para raw gumaling siya agad at makabalik siya sa dati niyang buhay. Lagi rin siyang dinadalaw nito sa ospital kaya naman napapawi ang lungkot at ang kanyang pag-iisa. Ngunit sa paglipas lang ng isang buwan, ang madalang na pagbibisita ni Leon sa kanya ay hindi na nga rin ito nagagawa. Ngunit dahil ayaw niya mag-isip ng iba ay itinatak na lamang niya sa kanyang isipan na baka nga abala lang ang asawa sa pamamahala sa kumpanya. Dumalaw nga rin sa kanyang mga magulang at agad siyang niyakap. Hindi man aminin ni Riva pero na-miss niya agad ang mga ito. Ilang buwan na rin kasi silang hindi nagkikita-kita. Malapit ka na raw makalabas dito, sabi ng doktor mo, anak. Tanong nito sa kanya. Bakit hindi mo naman kami sinabihan sa nangyari sa'yo? Ganyan na ba talaga kalaki ang galit mo sa amin? Sa iba pa namin nalaman? Ma, pa, hindi naman po ako galit sa inyo. Nagtatampo lang po. Bukas na rin po ang labas ko. Sa bahay na po ako magpapagaling. Ganun ba? Pwede ba kaming pumunta ng papa mo dito bukas? Pwede din na sa amin ka na muna para maalagaan kita. Ma, wag na po. Kasama ko naman po si Leon eh. Si Leon? Nasaan na nga palang lalaking yun? Ba't wala siya dito? Ni hindi ka man lang niya binabantayan dito? Saad naman ang kanyang ama. Pa, nasa opisina po si Leon. Siya na po kasing namamahala ngayon sa kumpanya habang hindi ko pa po kaya. Namamahala? At ano naman ang alam ng lalaking yun, anak? Ma, asawa ko na po si Leon. Tsaka mukhang kaya niya namang mamahala dahil wala pa naman ako nababalita ang may aberya ngayon sa kumpanya. Isa pa, nagpapasalamat po kay Leon dahil kung wala po siya, baka ako po ngayon ang stress na stress sa kumpanya. Anak, wala siyang karanasan sa pamamahala. Sana sinabihan mo kami dahil pwede naman kami na munang mamahala habang hindi mo pa kaya. Pa, malaki po ang tiwala ko sa asawa ko. Sana naman po bigyan niyo rin siya ng pagkakataong patunayan ang sarili niya sa inyo para maging maayos na po tayong lahat. O siya, sige. Bibigyan namin siya ng pagkakataon para mapatunayan niya ang sarili niya. Pero anak, hindi pa rin nagbabago ang tingin ng kutob namin sa lalaking yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Saad ng kanyang ina. Kinabukasan, araw ng labas niya sa ospital ngunit magtatanghali na lang ay wala pa rin ang asawa ng si Leon. Tanging ang mga magulang niya lang naroon na agad siyang inalalayan sa wheelchair. Ma, pwede po bang makahiram ng cellphone mo? Tatawagan ko lang po si Leon, baka kasi magulat siya na wala na ako dito pagdating niya. Anak, alam naman ng asawa mo, 'di ba, na ngayon ang araw ng labas mo? Ba't hindi kanya maprioridad? Baka lang po abala, ma, tatawagan ko lang po saglit. Iyon naman agad ang ginawa ni Riva. Pero ring lang ng ring ang cellphone ni Leon at hindi ito sumasagot. Oh, sumagot ba?
Hindi po, May. Paano ba yan? Alangan namang hintayin natin siya dito. Paano kung hindi siya dumating? Iuuwi ka na namin. Kung malapit lang sana dito ang bahay namin, doon ka na namin idediretso, kaso hindi eh. Ikaw kasi, hindi ko alam kung ba... Ma, please po. Huwag niyo na po akong sermonan. Ihatid niyo na lang po ako sa bahay at baka doon na dumiretso si Leon. Umalis na nga sila at umuwi na sa bahay. Ngunit pagdating ay naabutan niya ang kanyang mga kasambahay na wala doon at tanging ang bagong kasambahay lang nila ang naroon. Nasaan ang iba? Tanong niya agad dito. Nagsiuwian na po ma'am, ako na lang pong nandito. Ha? Bakit? Pinaalis pa sila ni Leon? Hindi po ma'am. Gusto na lang po silang umalis dahil akala po talaga namin na hindi na kayo uwi dito eh. Ano? Bakit naman? Ba't hindi? Dito kami nakatira. Pasensya na po talaga ma'am. Tama lang po talaga na hinintay ko ang pag-uwi nyo. Madalang na lang po kasing umuwi si Sir Leon dito eh. Mag-iisang buwan na po. Totoo ba yan? Saan siya nagpupunta? Hindi rin po namin alam ma'am. Naku, sinasabi ko na nga ba eh. May kung anong milagro nang nangyayari dyan sa magaling mong asawa. Saad naman ng kanyang ina. Ma, iwanan niyo na lang po ako dito. Tiyak na uuwi rin dito mamaya si Leon. Sigurado ka? Paano kung hindi? Ma, sige na po. Salamat po sa paghatid. O siya, sige. Nga pala anak, eto. Binilhan kita ng bagong cellphone para makontak kita. Wala ka na sa ospital kaya pwede ka nang gumamit niyan. Salamat ma. Wika niya rito. Sa kwarto, sa ibaba na lang muna siya nanatili dahil hindi pa gaanong malakas ang kanyang mga paa para umakyat sa itaas. Sa kwarto, sa ibaba na lang muna siya nanatili dahil hindi pa gaanong malakas ang kanyang mga paa para umakyat sa itaas. Gamit rin ang kanyang bagong cellphone ay sinubukan niyang tawagan si Leon pero tulad ng kanina ay ring lamang ng ring. Gabi na nang marinig niya ang pagpasok ng kotse sa kanilang bakuran kaya alam niyang si Leon iyon. Hindi naman siya nagkamali dahil ang asawa niya na nga ito ang pumasok agad sa kanyang silid at niyakap siya ng sobrang higpit. Pasensya na mahal kung hindi kita nasundo sa ospital kanina. Nawala sa isip ko eh, sobrang abala ko talaga. May problema ba sa kumpanya, Leon? Problema? Walang problema. Tulad nga nasabi ko sa'yo, diba? Hindi ko babaliin ang tiwala mo. Grabe naman yan, Leon. Pati araw ng paglabas ko sa ospital, nawala sa isipan mo. Kung hindi pa dumating sila mama at papa, malamang nandun pa ako ngayon. Tawag ako ng tawag sa'yo pero ring lang ng ring. May cellphone ka na? Oo, binilhan na ako ni mama para daw makontak ko sila kapag wala ka rito. Pero hindi ka pa tuluyang magaling. Hayaan mo kung may problema sa kumpanya. Huwag ka na munang tumawag ng kahit na sino empleyado mo sa kumpanya o maski ang sekretarya mo. Nag-usap na tayo, di ba? Alam ko, hindi ko naman gagawin yun eh. Gagamitin ko lang to kapag kailangan kong kontakin ka. Sana naman sagutin mo. Oo, mahal. Pasensya na. Ayos ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. Hindi malaman ni Riva, ngunit ng mga sandaling iyon ay amoy niya ang pambabaing pabango sa suot ni Leon Apollo. Bukod doon, baliktad pa ang pagkakasuot nito ng polo na para bang nagmamadali lamang nitong maisuot iyon. Ngunit imbis na kumprontahin ng asawa ay mas pinili niyang manahimik. Ni hindi na rin tinanong dito kung bakit hindi na ito umuwi sa bahay nila. Hindi na rin siya nagpupunta sa kanyang doktor para sa kanyang linggo-linggong check-up dahil ito na mismo ang nagpupunta sa bahay nila. Riva, matatagalan pa bago ka makalakad ulit. Sobrang hina pa ng mga buto mo sa paa. Wala rin tayong advanced technology dito para sa madalian mong paggaling. Saad ng kanyang doktor. Ano po ang gagawin ko, Dok? Ayoko naman pong abutin pa to ng 1 o 2 taon. Kilala mo ko. Ayokong tumabay lang sa bahay. Kaya nga nandito ako para isuggest sa'yo na doon ka na magpakonsulta sa ibang bansa. Buwan lang o baka hindi mo abot ng 1 taon yun, magaling ka na. Ang naging payo sa kanya ng doktor ay ipinaalam niya naman agad sa kanyang mga magulang. Pero ibang sinabi niya sa asawang si Leon. Dahil ang tanging sinabi niya lang dito ay doon na muna siya mananatili sa bahay ng kanyang mga magulang para may magbantay sa kanya at hindi siya masyadong mahirapan. Wala namang problema sa akin yun, mahal, basta gumaling ka agad. Yun nga lang, hindi ako makakadalaw sa'yo. Bukod kasi sa alam kong hindi pa kami maayos ng mga magulang mo.
Alam mo ring masyado akong abala sa kumpanya. Ayos lang yun. Tawagan mo lang ako kapag may problema o baka may maitulong ako sa'yo. Oo naman. Tugon nito sa kanya. Hindi na rin nagpahatid si Riva sa asawa kinabukasan dahil ang mga magulang niya na mismo ang nagsundo sa kanya. Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mong to? Ayaw mo ba talagang ipaalam sa asawa mong pag-alis mo ng bansa para doon magpagaling? Sa tingin ko mas makakabuti kung hindi ko ipaalam sa kanya. Kinukutuban na po kasi ako kay Leon eh. Wala po siyang sinasabi sa akin na problema sa kumpanya. Imposible namang wala. Isa pa, gusto kong gumaling ng maaga para ako na ulit ang mamahala. Kung sasabihin ko kasi sa kanyang plano ko, baka magkaroon pa ng aberya. Iyon na lamang ang dinahilan ni Riva dahil ayaw niya pang sabihin sa ina at ama na may kutob na rin siyang may babae ang kanyang asawa. Kasama niya ang mga magulang na umalis ng bansa, ngunit makalipas ang ilang linggo ay nagpaalam na rin ang kanyang ama na uuwi ng Pilipinas dahil may trabaho din itong kailangang asikasuhin. At sa pananatili din ni Riva sa ibang bansa ay hindi man lang tumawag ang asawa sa kanya. Hinayaan na lamang niya ito hanggang sa pasekreto niyang tinawagan ang kanyang sekretarya para malaman kung ano ba talaga ang totoong kalagayan ng kumpanya. Mabuti naman po, Miss Riva. Wala naman pong problema. Mabuti naman kung ganun. Tumawag lang ako para mangusta. Tawagan mo rin ako kung may problema man ha, gamit ang numerong to. Okay na po bang na kayong tawagan, Miss Riva? Sabi po kasi ni Sir Leon. Okay na ako. At kung maaari, wag mong sabihin sa kahit na sino, maski kay Leon na nag-uusap tayo. Siya nang namamahala ngayon sa kumpanya, pero ako pa rin ang amo mo. Kaya sa akin ka dapat maging loyal. Tayong dalawa lang nakakaalam nito. Opo, Miss Riva. Miss Riva, bakit? May sasabihin ka ba? Miss Riva, huwag po sana kayo mabibigla ha. Kaya lang ano, inanunsyo po kasi dito ni Sir Leo na malubha na raw po kayo. At kailangan na daw po naming masanay dahil siya na pong magiging amo namin. Gusto po namin kayong kamustahin pero sabi niya bawal daw po kayo sa cellphone dahil hindi daw po talaga magandang kalagayan niyo ngayon. Kaya nga po nabigla ako nang tawagan niyo ako ngayon eh. Sa narinig ay doon na kumulo ang dugo ni Riva. Maayos na maayos ako. Ngayon, hindi pa lang ako makalakad pero nagpapagaling ako. Saka hindi ako bawal sa cellphone. Siya lang tong ayaw akong pahawakin ng cellphone dahil ayaw niyang ma-stress daw ako. Nagsisinungaling lang po pala si Sir Leon. Basta, wag mong ipapaalam na nag-uusap tayo sa ngayon ha. Sa ngayon, sundin mo muna ang mga gusto niya basta't alam mong para sa ikabubuti ng kumpanya. Magpapagaling ako agad para makabalik na. Miss Riva, may sasabihin pa po ako. Doon na nakaramdam ng kakaibang kaba si Riva sa pahabol na sambit ng kanyang sekretarya. Ano yun? May ibang babae po si Sir Leon. Minsan dinadala niya po dito sa opisina. Sabi niya, kliyente lang daw po pero nakita ko sila isang beses na may ginagawa sa loob. Hindi na nabigla pa si Riva sa narinig dahil noong pa mang nasa Pilipinas pa siya kinukutuban na talaga siya na posibleng may ibang babae ang kanyang asawa. Pero hindi naman siya manhid para hindi masaktan kaya pagkatapos nilang mag-usap ay inilabas niya sa kanyang ina ang lahat ng sakit na nadarama niya. Sinasabi ko na nga ba, may gagawing hindi kaaya-aya yung lalaking yan. Kaya pala hindi ka man lang magawang dalawin o tawagan. Galit na saad ng kanyang ina. Sana pala nakinig na lang ako sa inyo noon, ni Papa Ma. Riva anak, wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Ang gawin mo na lang ngayon magpagaling at magpalakas para mabawi mo sa kanyang kumpanya ng buo. Ha? Yung buo yung loob mo. Dito lang kami ng Papa mo lagi. Iyon naman agad ang ginawa ni Riva. Nag-focus talaga siya sa pagpapalakas at pagpapagaling. At makalipas lang ang 1 taong seryosong gamutan ay gumaling na nga siya. Agad niya rin plinanong magparitoke upang mawala ang mga peklat niya sa mukha na nakuha niya sa aksidente noon. Hinintay niya lang na gumaling ang mga sugat para makabalik na siya sa Pilipinas at masimulan niya na ang planong bumalik sa kumpanya para paghigantihan ng kanyang asawa. Nak, susunduin ka namin ng papa mo sa airport ha? Saad ng kanyang ina sa kabilang linya. Ilang buwan matapos gumaling ni Riva noon ay nauna na ang kanyang ina sa pagbabalik sa Pilipinas.
Huwag na ma, baka may makakita pa at malaman agad ni Leon na konektado tayong dalawa. Dediretso na lang po ako sa hotel. O sige, mag-iingat ka sa biyahe mo. Tawagan mo ulit kami kapag nandito ka na sa Pilipinas. Opo ma. Lakas loob na bumalik sa Pilipinas si Riva na walang kaalam-alam ang kanyang asawang si Leon. Kapag kasi tumatawag ito sa kanya isang beses sa isang buwan ay sinasabi niyang pasuko na siya dahil parang wala na talaga siyang tsansa na bumalik sa dati. Pinapagaan pa ni Leon ang kanyang loob gamit ang mabulaklak na salita, bagay na natatawa na lamang siya dahil alam niya na kung ano ang totoo. Pagdating sa Pilipinas ay dumiretso si Riva sa hotel. Ibang pangalan at pagkatao na rin ang gamit niya dahil bago ng kanyang muka at hindi na siya si Riva ngayon, kundi si Quincy Trinidad. Walang ibang nakakaalam sa plano niya bukod sa kanya, sa kanyang mga magulang at sa kanyang sekretarya na sinabihan niya pang mag-resign kapag nakarating na siya dahil para maging sekretarya siya ni Leon. Tila umay naman ang tadhana sa kanyang mga plano dahil agaran siyang nag-apply sa kumpanyang pag-aari niya bilang si Quincy Trinidad. At tulad ng inaasahan, si Leon nga mismong nag-interview sa kanya dahil sa ganda niya ay agad siyang pinalit sa sekretarya nito. Saktong-sakto at kakaalis lang ng sekretarya ko dito eh. Para nga talaga siguro sa yung posisyong to, Quincy. Ngiti pa ni Leon sa kanya. Talaga? Swerte ka naman pala. Sekretarya agad? Magaling ka naman, di ba? At sabi mo, may karanasan ka. Oo naman, sir. Nako, nakakatanda naman ng sir. Pwede bang Leon na lang? Leon? Naku, baka ano pang sabihin ng ibang empleyado dito kapag Leon lang itatawag ko sa'yo. Yaan mo sila. Ako pa rin nagpapasahod sa kanila kaya wala silang magagawa. Okay, kung yan ang gusto mo, Leon. So, kailan ba ako pwedeng magsimula? Ngayon, kung ayos lang sa'yo. Walang problema. Trabaho lang din talagang hanap ko eh. Sa pagsisimula ni Riva sa kanyang plano ay napansin niyang kinagat talaga agad ni Leon ang pag-inahanda niya para rito. Hindi din nagtagal ay diniskartehan na siya nito. Hindi nawawala ang bulaklak tuwing umaga at ang mga pagkain na kulang na lang ay mapunong kanyang mesa. Magandang umaga, Leon. Nakangiting wika ni Riva nang makapasok siya sa opisina nito. Nandito ng lahat ng kakailanganin mo. At mamaya, may mga papeles ako na papapirmahan sa'yo. Dagdag pa niya. Ngunit imbis na sumagot ay tumayo lang si Leon at nilapitan siya. Hindi nga ako nagkamali dahil napakagaling at napakasipag mo nga. Kinain mo ba yung mga pagkain na sa mesa mo kanina? Oo, sarap nga eh, hindi ko pa naubos. Salamat ha, pero wag mo namang dalasan, tataba ko niyan eh. Sus, maganda ka pa rin naman kahit siguro tumaba ka, Quincy. Nga pala, wag pong mamasamain ha. Tatanong ko lang sana kung may nobyo ka na. Ba't pa naman natanong? Kasi kung wala, ibig sabihin lang nun, posibleng may tsansa ako sa'yo. Tsansa? Anong ibig mo sabihin? Manliligaw ka? Oo, yun ay kung papayag ka. Bakit? Wala ka bang nobya? O nililigaw ang iba? Bakit mukha bang meron? Pero naririnig ko sa iba. May asawa ka na raw ah. Siya daw ang totoong may-ari nitong kumpanya. Natawa naman si Leon kaya nakaramdam ng inis si Riva. Oo. Pero nagkaroon kasi ng aksidente noon na naging dahilan para magkaroon ng hindi magandang epekto yun sa katawan ng asawa ko. Kaya nga ako nang namamahala ng kumpanya ngayon eh. Sinasanay ko na rin ang sarili ko dahil kapag namatay ang asawa ko, sa akin mapupunta to. At mas magiging mayaman pa ako. Nasaan ba siya ngayon? Buhay pa ba siya? Oo. Pero sa kanya na rin mismo nang galing na sumusuko na raw paunti-unti ang katawan niya. Nandun na siya ngayon sa poder ng mga magulang niya. Ayoko naman siyang puntahan doon dahil ayaw sa akin ng mga magulang nun eh. Isa pa, simula nang maaksidente siya, hindi na katulad ng dating pagmamahal ko para sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Niligawan ko lang naman siya noon dahil maganda siya at mayaman. Pero hindi ko inaasahang magiging ibang itsura niya dahil sa aksidenteng nangyari. Hindi ko na siya halos makilala at habang paunti-unti, nawawalang nararamdaman ko sa kanya. Isang taon ko na nga siyang hindi dinadalaw eh. Tumatawag lang ako sa kanya isang beses sa isang buwan para kumustahin siya. Pero yung totoo, gusto ko lang malaman kung buhay pa ba siya o patay na. Pasikretong naikuyog ni Riva ang kanyang kamao dahil sa narinig. Gusto niyang sampalin ang asawa ngayon pero pinilit niya pa rin kontrolin ang kanyang sarili. Kung ganun, magiging kabit mo ko kapag sinagot kita, Leon. Ayoko maging kabit.
Di ka magiging kabit dahil kaunti na lang natitirang araw ng asawa ko ngayon. Hindi rin naman niya ako masisisi eh. So ano, payag ka bang ligawan kita? Isang tipid na pagtangulang ang itinago ni Riva dito. Hindi rin naman pumalis si Leon sa pagpaparamdam sa kanya na gusto siya nito kaya naman nangyayain siya nito na kumain sa isang mamahaling restaurant para mag-date na rin ay pumayag na siya. Kanina ka pa ba dito? Tanong ni Riva nang makapasok siya sa restaurant. Hindi naman masyado. At kahit kanina pa, kahit magtagal ka pa, handa akong hintayin ka. Maupo ka na, masarap ang pagkain nila dito. Dito ako madalas eh. Talaga? Ilang beses ka na bang nakapunta dito? Maraming beses na rin. Ikaw lang mag-isa? Oo, ako lang mag-isa. Sekreto namang napangiti si Riva dahil lang totoo nga. Ay oo nga't madalas kumakain si Leon sa restaurant na iyon pero kasama siya dahil paborito niyang restaurant ito at siya mismo ang nagsabi kay Leon noon na masasarap ang mga pagkain sa lugar. Nang mag-order na sila ay sinadya niya ring orderin ang laging in-order niya noon at sambitin ng mga pamilyar na katagang madalas sinasabi ni Riva, bagay na siyang nagpatahimik naman kay Leon. Ayos ka lang? Tanong niya rito. Oo. Ayos lang ako. May naalala lang dyan ako sa order mo. Sino? Wala. Kalimutan mo na. Sige, ikaw ang bahala. Nga pala, may gusto akong ibigay sa'yo. Ibibigay? Ano naman yun? Naisip ko kasi na medyo unfair naman kung ikaw lang ang bigay ng bigay sa akin, kaya naisip kong bigyan ka rin ngayon. Espesyal to para sa akin ng una pero ngayon hindi na masyado. Bakit naman? Wala naman. Kapag kasi nakikita ko to, nasusuka ako At may mga pagsisisi sa sistema ko. Eto. Agad nitong inabot kay Leon ang maliit na itim na kahon. Tinitigan pa siya nito saglit sa kabinuksan. Doon nakita ni Leon na iyon ang wedding ring nila ng asawang si Riva. Paano ano? Paano napunta yan sa akin? Simple lang. Dahil sa akin naman talaga yan. Yan ang wedding ring natin, di ba? Mahal? Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Leon kasabay ng panginginig ng kanyang sistema. Riva? Ako nga. Wala nang iba pa. Hindi si Quincy Trinidad kundi si Riva na asawa mo. At kung itatanong mo kung paano nangyari to, simple lang. Hindi ako sa poder ng mga magulang ko na natili dahil dumiretso ako sa ibang bansa para doon magpagaling. May kutob na ako na may babae ka. Kaya kinontak ko ng palimang sekretarya ko. At sa kanya ko nalaman ang lahat-lahat. Kinuntsaba ko rin siya at sinabing mag-resign kunwari para makapasok ako bilang sekretarya mo. Paliwanag niya dito. Niloko mo ko. Ang lakas naman ng loob mo. Para banggitin ang mga katagang yan. Alam naman nating dalawa na ako ang niloko mo. Babawiin ko ng kumpanya at gagawin kong lahat mapawalang bisa lang kasal natin. Hindi mahirap yun sa akin dahil marami akong testigo. At ang pag-uusap natin ng nakaraan, naka-record yun. Pwede ko yung gamiting ebidensya laban sa'yo, Leon. Pero alam mo kung anong nakakalungkot? Yung ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Nagawa kong talikuran ng mga magulang ko. Hindi ako nakinig sa kanila at sa mga kaibigan ko. Binigay ko pang lahat ng luho mo tapos itong ginaganti mo sa akin. Tunay nga ang sinabi nilang nakaapak ka lang sandali sa likod ng kalabaw. Pakiramdam mo kalabaw ka na rin. Pasensya na mahal kong asawa. Pero bistado at burado ka na. Ngayon bayaran mo ang mga in-order natin at sa oras tumapa ka pa ulit sa kumpanya maski sa bahay ko ipapakulong kita. Matapang na saad ni Riva at tuluyan namang tinlikuran si Leon. Magmula nga noon ay siya nang namahala sa kumpanya niya. Nabigla man ang lahat sa naging revelasyon niya pero masaya ang mga ito dahil naging malupit din pala si Leon sa kanila. Ilang buwan lamang din ang matulin na lumipas ay nabalitaan niyang bumalik sa dati niyang trabaho si Leon. Pero wala na siyang nararamdaman dito maski awa at mas piniling mag-focus na lang sa kanyang sarili at sa kumpanya. Nagpapasalamat din siya sa kanyang mga empleyado na hindi pinabayaan ng kumpanya habang wala siya. At isa rin sa pinagpapasalamatan niya ay ang kanya ring mga magulang, na hindi siya kahit kailan iniwan kahit pa man nagawa niyang talikuran ang mga ito noon. Ngayon ay natuto na siya sa buhay at sisiguraduhin niyang hindi na mangyayari pa ang nangyari noon. Pero sa kabila ng kanyang masakit na dinanas ay hindi pa rin naman niya isinasara ang kanyang puso sa posibleng pag-ibig na dumating.
Hindi man niya alam kung kailan pero hiling niya sana ang susunod na darating na lalaki sa buhay niya ay ang tamang lalaki na itinakda ng Diyos para sa kanya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang ganti.